bago po yan, let me just give you some few reminders na please silence your phone para po hindi tayo ma-distract. And also, don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? And also, don't forget to invest and invite. So, magdala po tayo, no? Hindi lang tayo yung napagpapala, kundi ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ang mapagpapala din ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. And also, we have our online worship service. Dalawa po yan every Wednesday. Kagaya po nito, alas 6 ng gabi. And every Sunday naman po, alas 8 ng umaga. So, sinasabi po namin ito para i-share nyo po yung ating Facebook live page para po sila rin po yung makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sapagkat ito ay pagpapala sa ating spirito, kaluluwa, at sa ating pangangatawan. Hallelujah. So, let's begin. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Palakas ka na konti. Yan. Our topic is still under the series, the most powerful and effective prayer God cannot refuse to answer. Presenting your reasons and winning your case before God. No? So, ang lagi nating tinatanong dito, pag itong ating pinag-aaralan, posible ba? Posible ba na may mga panalangin na hindi matanggihan ng Diyos? Posible po ba? Yes, sapagkat may mga panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos at kung ito'y kalooban ng Diyos, kanyang tutuparin. Amen po mga kapatid? Kaya po, kung hindi nyo po nasusundan ang ating mga pag-aaral, pakibalikan nyo lamang po ang ating FB Live page sa Facebook at ang ating YouTube channel na The Master Teacher BS para masundan nyo po yung series lesson. Amen po mga kapatid? Amen. Paki-like, share, and subscribe nyo na rin po. Thank you po. So let's begin. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po niya rito, sabay-sabay nga po. Sorry. Patayin ko. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. No? So sabi ni Lord, siya mismo ang nag-iimbita. Paulit-ulit niyang sinasabi, come, let us reason together. At ang Hebrew word ng salitang let's reason together ay ano po? Letter Y? Yakak. Yan, very good. Argue and decide together. Magkasama po tayo na magdidesisyon. Habang nagpapaliwanag ka sa Diyos, dinidinig ito ng Diyos at siya ay tumutugon sa atin. However, next, we argue not that God can be found wrong, but rather God can be proven right. No? So yun ang goal natin. Hindi tayo nakikipagtalo para lang mapatunayang mali ang Diyos, kundi para pakinggan tayo ng Diyos at makita natin na tama ang Diyos sa kanyang desisyon sa atin. Amen po ba? Amen. So our proposition is this. Next po. Every Christian can present their reasons and win their cases or case before God. No? Tandaan po natin, pag anak ka na ng Diyos, sure ka na ikaw ay pupunta sa langit, dapat iba na ang iyong prayer. Tama ba? Iba ka ng manalangin. Sapagkat pag tumawag tayo sa Diyos, papakinggan tayo ng Diyos. And there are 7 ways to present our case or prayers with God. So let's continue once again. Number 1, reasonable argument to win your case before God. Ano yung number 1? Build your reasons based on God's Word. No? Dapat may Bible ka. Kasi pag nabasa mo sa Bible, na rinig mo ito mula sa Bible, pwede mo nang angkinin, pwede mo nang gamitin sa iyong panalangin. Amen po ba? So we need to educate ourselves with the Word of God about the Bible. Dapat mas malalim tayo sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Bakit? Next po, sapagkat mahalaga sa Diyos ang salitang, sabi nga natin, palabra de honor. Yan. Bakit po kaya mahalaga sa Diyos ang palabra de honor? Sapagkat pag may sinabi ang Diyos,
tutuparin niya ito. Amen? Mayroon siyang isang salita. Amen po ba mga kapatid? Amen. Look at this. Remember this. Next po. God cannot lie. God does not lie. And God will not lie. No? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi siya magsisinungaling at kailanman hindi siya magsisinungaling. Can you hear amen? Amen po ba? So, kapag ang Diyos ay nangako sa atin, He is the promise giver and He is also the promise keeper. Tama po ba? May pinangako siya sa iyo at siya rin ang tutupad ng lahat ng pangako na yon. Tanong, may pangako bang Diyos sa iyo? Nabasa mo sa Bible? Angkinin mo yon. Can you hear amen? Look at this. Numbers 23:19. God is not a human being that He will not lie. He is not a human and He does not change His mind. Whatever He says He will do, He does. What He promises, He makes come true. No? Pag may pinangako siya, gagawin niya. Pag may sinabi siya, gagawin niya ito, tutuparin. Amen? Titus chapter 1 verse 2, look at this. My message is based on the confidence of eternal life. God, who never lies, promised this eternal life before the world began. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung alam mo ang mga promises ng Diyos, alam mo ang mga utos at batas ng Biblia, mananalo ka sa iyong pananalangin. Can you hear amen? Kasi pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya ito. Can you hear amen? At inaral natin noong nakaraan, why should we base on God's Word? Dalawa yan. Tandaan niyo po palagi. Letter A is, God's Word is never changing. Hindi nagbabago. And letter B, God's Word is self-fulfilling. Kahit na hindi mo tutuparin ito ng Diyos. Can you hear amen? Jeremiah chapter 1 verse 12. Kahit hindi ka tumupad sa kasunduan, ang Diyos pa rin ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Jeremiah 1:12. Then said the Lord to me, you have seen well, for I am alert and active, watching over my word to what? To perform it. No? Look at this. Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita hanggang ito'y matupad. Bakit? Para hindi siya masira. Tama po mga kapatid? Amen. And nung nakaraan, binigyan ko kayo ng dalawang practical life application. Silipin ulit natin. God's Word says we are healed. Amen po mga kapatid? Ikaw ba yung magaling na? Kaya next time na nagpe-pray ka, ginagamit mo na ba yung 1 Peter 2:24? Yung Isaiah 53 verse 5? Matthew 1:21 na pinanganak si Jesus, iniligtas tayo. Psalms 107:20, Psalms 147:3, at syempre sama mo na dyan ang James 5:15, ang panalangin may kasamang pananampalataya ang nagpapagaling. Amen po ba? Then number 2 is, God's Word says we are super blessed. Sino nga po bang mga super blessed dito? Taas ang kamay at pumalakpak sa Diyos. So ang tanong na lang ay, aling bahagi? Next, which part of our being is super blessed? Kasi tatlo ang bahagi natin. Ano po yon? Spirit, soul, and body. Very good po, no? So sabi ng iba, lahat daw pinagpala na. Pero pag tinignan mo yung wallet mo, puro resibo. So baka hindi pa yon umaabot hanggang roon. So silipin natin, which part? Number 1 is spiritual part, which is your spirit, papunta sa iyong kaluluwa or soul. Tandaan nyo po ito ang unang pagpapala na tinanggap natin sa Diyos ay hindi material na bagay. Maliwanag po ba mga kapatid? Kundi ano po? Spiritual blessing. Ephesians 1:3, kayo na lamang pong magbasa nun. In your born-again spirit, spiritual blessing po yan. Bakit? Sapagkat mas mahalaga sa Diyos ang spiritual na pagpapala. Tama po ba mga kapatid? Ano po yon? Kagaya ng iyong salvation, ng iyong redemption, ng iyong kagalingan or healing, kesa po sa material na bagay. Bakit? Sapagkat yung material na bagay nauubos. Tama ba? Di ba kakasahod mo lang, bukas makalawa, wala na kagad? Tama po ba mga kapatid? At yung iba naman po ay nananakaw. No? So nawawala din kaagad. So, pag hindi nananakaw ang pagpapala na inilagay ng Diyos sa iyong spirit, sa iyong born-again spirit, posible na ikaw ay maging super blessed. Can I hear amen? Amen po ba? Dahil kay Kristo. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Gani, next po, everything starts in your
born again spirit. So kung gusto niyo man akong maalala, sana itong maalala niyong kataga. Lahat ng gagawin mo para sa Diyos ay magpapasimula kung na-born again na ang iyong spirito. Amen? Amen po ba? Amen. Sapagkat dito po nakadeposito ang lahat ng spiritual na pagpapala the moment we got born again. John 3:6-7. Kayo na lang magbasa. At ito'y tatawid mula sa spirito, papunta saan? Sa ating kaluluwa. Spirito, kaluluwa, at katawan. Amen po ba? Kasama na po rito yung next, yung bunga ng banal na spirito. Kasi the moment you got born again in your spirit, nagkakaroon ka na ng bunga ng banal na spirito. Ano po yon? Yung joy, peace, patience, ano pa? Kindness, goodness, faithfulness, ano pa? Gentleness, and self-control. No? Amen po ba mga kapatid? So lahat ng yon makikita na at magmamanifest na sa iyong buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, number 2, saang bahagi pa? Next po, physical part. So, mula sa spirito, dadaloy sa iyong kaluluwa at dadaloy sa iyong body. So, ang physical part is the natural material blessing. Sapagkat masaya naman talaga pag maraming pera. Tama ba? Sino sa inyo nalulungkot pag maraming pera? Bigyan nyo sa amin. Andiyan po ba kayo? Pag maganda ang iyong bahay, maganda ang iyong sasakyan, masaya. Can you hear amen? Kaya gusto ng Diyos, pasayahin ka rin kahit naglilingkod ka na sa Diyos. Can you hear amen? Amen. Ang problema lang po, hindi nakakatawid yung spiritual na pagpapala sa ating body parts. Kasi po, may mga Kristiyano na hindi umaasenso, hindi kaagad yumayaman kasi meron pong isang kulang. Ano po yung kulang na yon? Obedience. Sabi mo nga po, obedience. Tingnan nyo po, ano ang kailangan? Dapat ay hear and obey. Hindi pwedeng nakikinig ka lang, ang ganda, magaling, maganda. O tapos pag uwi, wala na. Andiyan po yung mga kapatid. Dapat pinapakinggan natin at pagkatapos ay isinasagawa or application. Yun ang kulang. Sabi sa katabi, yun ang kulang. Luke 11:28, look at this. He, sino yan? Jesus replied, blessed, ano daw yung Greek word? Makarios. Are those who hear the word of God and obey it. Amen po ba? At alam naman na natin ang ibig sabihin ng Makarios. Tingnan nyo ulit ang picture na ito. Next po. So number 1, it is ano daw? Supremely blessed. Sa ikalawa, by extension, ano? Fortunate, hindi swerte, kundi mapalad kasi anak ka ng Diyos. Can you hear amen? Ano pa yung pangatlo? Well off, nakaluluwag sa buhay. Hindi yung damit ang maluwag, yung buhay, no? Can you hear amen? Ano yung pang-apat? Happier, hindi lang basta happy, ang pangako ng Diyos. Pag pinasaya ka niya, masayang masaya ka. Can you hear amen? Binigyan ka niya ng maraming milyon, masaya ka. Inalis ng Diyos ang milyon, masaya ka pa rin. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi hindi nakadepende ang iyong saya sa material na bagay, ang iyong kasiyahan ay nagmumula sa presensya ng ating Diyos sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ko kanina, hindi nakakatawid. Sabihin sa katabi, hindi nakakatawid. Di ba? Mula sa spirito, papunta sa iyong kaluluwa, papunta sa iyong katawan. Mayaman ng spirito mo, pero yung katawan mo hindi pa rin. Bakit? Kasi ang pagiging Makarios natin is a reward of our effort. Can you hear amen? May gagawin ka. Sabi sa katabi, may gagawin ka. Ano po yun? Ito po, next. It is the discipline of obedience. No? Disiplina. Now, kung kontento ka na tumatanggap ka lang ng 1,000, Lord, thank you pa rin. Ako ay blessed. Pero kung gusto mong medyo malaki-laki, 1,000,000, no? You need to have effort. You hear the Word of God and apply the Word of God. Doon pa lamang dadaloy ang maraming pagpapala sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kapag ikaw ay tumutupad ng salita ng Diyos, lalayo sa iyo ang kahirapan, kapatid. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? At dahil lumalayo sa iyo ang kahirapan, hahabulin ka naman ng pagpapala. At tatabunan ka pa nito pag mabagal-bagal ka. Psalms 23 verse 6. Can I hear amen? Amen. The Bible supports that lectures, wisdom, knowledge is not enough but
application. Dapat merong application. Kasi kahit kabisado mo yung Bible, ang kapal-kapal na ng mga notes mo, ni isang verses, hindi mo in-apply sa buhay mo, wala rin. Can you hear amen? Amen po ba? Dapat ina-apply sa buhay natin. Can you hear amen? Amen. Gayon pa man, kahit po alam na natin na super blessed tayo, no? Marami tayong blessing sa Diyos, tama po ba? Dapat marunong pa rin tayong humingi ng tama. Sabihin sa katabi, dapat tama ang prayer mo. Can you hear amen? Ganito ang ginawa ni Haring Solomon. Tingnan niyo po siya. Ito po yun, ha? Hindi pa siya ay mayaman na, no? Siya ay knowledgeable na, but he is not yet wise. Magkaiba po ang knowledge sa wisdom. Amen po mga kapatid? So, anong kanyang hiningi? Wisdom. No? Napakaganda ng kanyang prayer. Kaya imbis po na ang prayer mo ay, Lord, gawin mo akong milyonaryo. Lord, payamanin mo ako. Bigyan mo kami ng madaming pera, Lord. Pagpalain mo ang aking buhay, ang aking trabaho, ang aking negosyo. Hindi pala dapat ganun ang prayer mo. Ano ang dapat prayer natin? Lord, ano daw? Bigyan po ninyo ako ng wisdom. Kasi pag may wisdom ka, alam mong patakbuhin ang iyong trabaho, alam mong patakbuhin ang iyong mga tauhan, magiging masipag ka, matyaga ka, at nang sa ganon, ikaw ay yayaman at magkakapera. Can you hear amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Di ba meron kayong mga kilala na one day millionaire? No? Ngayon mayaman, kinabukasan wala na. Kasi walang wisdom. Hindi pinaikot ang pera. Can I hear amen? Amen. Are you with me mga kapatid? Amen. So humingi ng wisdom. Present your case based on the book. You must study the word so you can remind God. Ipapaalala natin sa Diyos. Isaiah 43 verse 25. Tingnan niyo po ito. And yet I am the God who forgives your sin. And I do this because of who I am. I will not hold your sins against you. 26. Review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. No? Nag-ibig ang Diyos. Halika. May problema ba? May kasalanan ka ba? Lapit ka sa akin. Review the past for me. Ipaalala mo nga sa akin. Ano bang nangyari nung nakaraan? And let us argue this matter together. Can I hear amen? Amen po ba? Mabait yung ganong ama, ganong magulang. Can I hear amen? Kasi inuunawa niya ang kanyang anak. Amen po ba? Look at this, Isaiah 43:26 sa Tagalog. Ipaalala mo ako, tayo'y kapwa mga katwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatotohanan. Tanong, makakalimutin ba ang Diyos? Hindi po, sapagat siya ay omniscient God. Tama po ba? Anong ibig sabihin ng omniscient? All-knowing. Alam niya lahat. Can you hear amen? Pero ang nais lang ng Diyos ay ikaw ang umalala ng mga salita niya, ng mga pangako niya. Bakit? Sapagkat minsan talaga nakakalimot ang mga tao. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? And after all, no, kapag ang Diyos ang kausap natin, no, pag pinaalala natin ang nakaraan, malamang lalabas po ang katotohanan na hindi pala ang Diyos ang nagkulang, kundi tayo talaga. Can you hear amen? Tapos tampo-tampo ka pa. Yung pala, ay, sorry Lord, ako pala ang nagkamali. Can you hear amen, mga kapatid? At ang hamon ng Diyos ay ilahad mo ang iyong problema sa Diyos dahil sa panahon na ikaw ay lugmok sa iyong kalagayan, nais ng Diyos na ibangon kang muli, tulungan ka at gawing masaya ang iyong buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? So sabi rito, pakibasa natin next, our prayers will be most effective if we remind God of His own words and promises. Ano ang Macarius Challenge natin dyan? Everybody, apply God's word in all your prayers. Ginagawa nyo na po ba? May mga word of God na po ba kayong ginagamit? Very good. Palapakan natin ang ating Panginoon. So let's move on na sa ikalawa. Next, number 2 is build your reasons based on the integrity of God's name. Again, everybody, build your reasons based on the integrity of God's name. Sa Tagalog po ay integridad, no?
Gamitin natin ang integridad ng kanyang pangalan, ng pangalan ng Diyos, para makuha mo ang iyong prayer request. Can you hear amen? When we say integrity, sabi ng dictionary, it is being honest and true of a person's action. Sa ibang salin, trustworthiness. Sa Tagalog ay mapagkakatiwalaan. Tanong, mapagkakatiwalaan ba ang Diyos? Amen. Pag may sinabi bang Diyos, mangyayari? Amen. So, God is trustworthy. Amen po mga kapatid. So, gamitin mo ang kanyang pangalan. Tanong, mahalaga po ba sa inyo ang inyong pangalan? Ulitin ko, parang hindi. Mahalaga ba sa inyo ang inyong pangalan? O kung ano na lang itawag sa inyo, okay lang. Amen? Naranasan mo na ba na tawagin ka ng ibang tao sa ibang pangalan? Halimbawa ako, isa ganyan, Piolo, Piolo. Anong feeling? Ha? Nakaka-offend, di ba? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pag tinawag ka sa ibang pangalan, hindi ka mapapalagay. Can you hear amen? Kasi ano nga po bang meron sa isang pangalan? No? Naalala niyo po yung commercial ng McDonald's, yung isang maglolo? Sabi ng lolo, ay buti na lang nandito ka na, Gina. O, sabi naman ng apo, Karen po. Ikaw talaga, Gina. O, Gina ng Gina. Pero nung nagtira siya ng burger ba yun o fries, sabi niya, ito para sa paborito kong apo, si Karen. Amen po mga kapatid? Kasi napakasarap pakinggan ng pangalan mo ay na-appreciate ng ibang tao. Can you amen mga kapatid? Amen po ba? Madalas yan sa mga artista, no? Pag nakakita ka ng artista, no? Napagkakamalan mo siya sa ibang pangalan. Pa-picture nga tayo. Ano bang pangalan mo? Pa-picture nga tayo. Diba? Ano nangyayari? Nakaka-offend. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi hindi mo maalala ang kanyang pangalan. Sabi mo, Piolo, Piolo, magpa-picture tayo. Yung pala hindi si Piolo, yung tinatawag mo si Empoy. No? Andiyan pa kayo mga kapatid. So, nakakainis kung minsan. So, let's answer the question, what is in a name? Ano pong ibig sabihin ng pangalan? Ano ang meron ng pangalan? Everybody? A name is the sum total of one's being. Sa Tagalog, suma total. Kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, nung 90s, no, ipinatuto ko noon na ang pangalan ng aking nanay ay makapangyarihan nung 90s. Bakit? Pag pumunta ako sa tindahan, may dala lang ako maliit na papel at sasabihin ko, kay Aling Mina po. At maya-maya lang, meron ng ilalabas na sabon, may ilalabas na sardinas, may ilalabas ng itlog at uuwi ako na may dalang mga produkto. Ano ang ginamit kong pangalan? Pangalan lang ng nanay ko. Can you hear amen? How much more pag ang ginamit mo ay ang pangalan ng Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya bibiguin sapagkat makapangyarihan ang pangalan ng Diyos. Can you hear amen mga kapatid? No? Pangalan pa lang yan ng tao. Ino-honor na ng Diyos. How much more ang pangalan ng Diyos? Shout amen. May mga pangalan sa Bible na may meaning. Ang Adam po, ang ibig sabihin ay man. Ang Moses, ang ibig sabihin nito, out of the water, hinango sa tubig. Ang Abraham, it means father of many nations. Ang ibig sabihin ng Jacob ay Israel, means the prince of God. Ang mga anak ni Joseph na si Ephraim means God made me forget. At meron pang isa, Lucifer. Ang ibig sabihin ng Lucifer, son of the morning. Napakaganda ng meaning, pero may kilala ba kayong pangalan Lucifer? Huwag niyo ipapangalan din niya sa kung kanino. Can you hear amen? Amen po ba? Sino pa? Si Simon Peter. No? Ang ibig sabihin ng Simon or Peter means rock or bato. No? So, lahat ng mga pangalan na yan ay may ibig sabihin at ito'y nagpapatotoo ng kanilang pagkatao. Can you hear amen? Amen. So, ang ibig sabihin, mahirap po na masira ang pangalan ng isang tao. Tama ba? Kasi po, pag nasira ang pangalan ng tao, hindi na siya pagkakatiwalaan. How much more ang Diyos? Amen po ba? Pag may sinabi siya at hindi niya ginawa, masisira ang kanyang pangalan, kaya lahat ng kanyang mga pangako ay tinutupad ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Basahin po natin, Proverbs 22 verse 1.
A good name is to be chosen rather than great wealth. Good favor more than silver or gold. Ano ang pipiliin mo? Ginto at pilak o magandang pangalan? Kasi yung iba nasisilaw sa ginto at pilak. Na? Ibinebenta ang pangalan. Can you hear amen? Pero ang sabi ng Biblia, a good name is to be chosen rather than great wealth, kahit pa napakaraming milyones yan, no? A good favor than silver or gold. Can you hear amen? At pag yan ang ginawa mo, sigurado na ikaw ay aasenso sa buhay. Shout amen. Amen. Ecclesiastes, palapakan natin ng Diyos. Ecclesiastes 7 verse 1, no? A good name is better than fine perfume, and the day of death even better than the day of birth. No? Tingin po kayo sa akin. Wala nang mas babango pa sa mabangong pangalan. Can you hear amen? Wala nang babango pa ron. Mabangong pangalan mo. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Kasi kahit patay ka na, inaalala ka pa rin ng tao. Can you hear amen? Mabango kasi ang pangalan. Andiyan po ba kayo mga patid? Ang tanong, mabango ba ang pangalan mo? Why? Next po. God is committed to protect His name. No? Ang Diyos ay talagang nagtalaga sa kanyang sarili na ingatan ang kanyang pangalan. Naniniwala po ba kayo ng mga kapatid? Bakit? Kasi yung iba nga, itataya ko ang pangalan ko dyan. Bakit? Sigurado ka eh. Tama po ba? Ang Diyos ganun din. God is so committed to protect His name. Isaiah 42 verse 8, look at this. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise with carved idols. Yung mga carved idols, yung mga Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. No? Andiyan po ba yung mga patid? So, walang plano ang Diyos. Sabihin sa katabi, walang plano ang Diyos na ibigay, i-share ang kanyang pangalan sa iba. Bakit? Baka masira siya. Tama po ba mga kapatid? Kumbaga sa mga fast food chain, yung mga stores natin, di ba? Ang gusto lang nila, franchise only. Tama po ba mga kapatid? Permit to use lang. Bakit? Para mapanatili nila ang quality ng product and services. Can you hear amen? Kasi marami pong pabaya. Kaya yung iba, kahit franchise na nasisira pa rin. Because iniingatan ng brand, ng restaurant, ng store, ang kanyang pangalan. Can you hear amen? Nakukuha niyo po mga kapatid. Pero si Lord, wala siyang plano. Ayaw niyang i-share. Kasi alam niya na, pag sinare niya sa tao, sa Diyos-Diyosan, masisira siya. Can you hear amen? Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Jeremiah 1:12. Then said the Lord to me, you have seen well, for I am alert and active, watching over my word to what? Perform it. Why? Bakit po? Para hindi masira ang pangalan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kasi kapag sinabi ng Diyos, nakataya ang kanyang pangalan. Do you believe that mga kapatid? Pag sinabi niyang pinagaling ka na niya, maniniwala ka ba? Tinataya ng Diyos ang pangalan niya dyan. Can you hear amen? Na kapag sinabi kong magaling ka na, anak, magaling ka na. Amen po ba? Now, it's up to you to believe on that and stand on the Word of God. Kasi sabi natin nakaraan, if you stand on the Word of God, God will stand with you. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Ano po ang ikatlong utos ng Diyos sa 10 utos? Ano po yon? Tingnan niyo po ito. Exodus 20 verse 7. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Amen po ba? Ano ang utos? Huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi yung iba, itataya ko ang pangalan ng Diyos. No? Tinaya mo pa. Andiyan po ba kayo? Sumpa man sa Diyos. No? Yung iba sumusumpa pa. No? Ang sabi ng Diyos, guilty ka kapag ginamit mo at mali ang gamit mo sa pangalan ng Diyos. At isa po sa series na naituro ko na po dito dati,
I think kubo pa lang po tayo noon. Is this the foundation for right living, honoring God's name? No? I-share ko lang ulit sa inyo yung ilang mga subjects from this lesson sapagkat isa sa pundasyon para tayo maging matatag, maging maayos ang ating buhay Kristiyano ay ano? Bigyan mo ng karangalan ang pangalan ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya nga tayo, to God be the glory. Ang galing mo naman, brother, to God be the glory po. Ang galing naman ng anak mo, glory to God po iyan. Can you hear amen? Hindi ikaw ang tumatanggap ng parangal, bagkos ang lahat ng parangal ay para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ang tanong, bakit ba kailangan parangalan ang pangalan ng Diyos? Bakit nga po ba? So, let's study the subject about the name of God and the origin of God's name. Ano po yun? Narinig nyo na po ba yung YHWH? Sabihin nga natin, YHWH. Narinig nyo na po ito? No? Yung iba ang basa dyan ay Yahweh. No? Nung tanungin ni Moses ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi siya nagbigay ng pangalan. Bagkos, ang kanyang sagot ay katawagan or isang title. Bakit? Para hindi ma-misuse ang pangalan ng Diyos na buhay. Sapagkat ito ang utos niya kanina doon sa Exodus 20, verse 7. Maliwanag po ba mga kapatid? At ganito ang sinabi niya kay Moses, Exodus 3, verse 14. Next po. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. No? So hindi po I am ang pangalan ng Diyos o I am, no? Hindi po. Ang sabi niya, I am. Sabi nga natin, I am. Ako nga. Yun ang sabi niya. Anong pangalan mo, Diyos? Ako nga. No? Yun ang kanyang sabi. Now, na-curious po ako sa special name ng Diyos, which is the YHWH. Kaya tinignan ko ulit kung talaga bang ito'y nakasulat sa Hebrew text na talagang YHWH. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo na nakasulat nga ito word for word, letra por letra, para mapatunayan natin na totoo nga ang sinasabi ng Biblia. Ito'y matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 4, verse 35. Tingnan niyo po ito. He showed you these things so you would realize that the Lord is God and that there is no other God. Talon tayo sa 39. So, remember this and keep it firmly in mind. Alalahanin mo ito. Tandaan mo. The Lord is God, both in heaven and on earth, and there is no other God. May iba pa daw bang Diyos? Wala na. There is no other God. No? Now, yung salitang Lord, dito, ang ibig sabihin ay, sabi nga natin, Lord. Yan. In Hebrew word, ang ibig sabihin po nito ay, next po, Yehovah. Yan. Sabi nga natin, Yehovah. Yan. Anong ibig sabihin ng Yehovah? It is the Jewish national name of God. No? Pangalan ng Diyos ng Hudyo. Jehovah, the Lord. No? Ano pa? The existing one. It is the proper name of the one true God. Yung totoo at nag-iisang Diyos, yan ang ipinangalan ng Biblia. Saan? Sa Hebrew. Kaya kung sila'y tatawag, sila'y magpipray sa Diyos, ang pwede nilang gamitin ay either Jehovah or Lord. Bakit? Kasi yung YHWH, hindi po yun kayang banggitin ng kung sino man. Hindi po siya kayang bigkasin. Bakit? Sapagkat wala po itong, vowels, o yung patinig na tinatawag. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, hindi binigay kagad ng Diyos ang kanyang pangalan para hindi ma-misuse o mali ng tawag. Kasi pag namali ang tawag mo sa Diyos noon, parusa. Sabihin sa katabi, parusa. Amen po ba? Kaya kapag tinawag ka sa hindi mo pangalan, nakakatuwa ba, nakakainis? Ha? Nakakainis minsan. Can you hear amen? So, sige nga, tingnan nga natin ito. Example, the who. Kilala nyo po ba itong mga to? Sino po yan? About, very good. Eh, yung sumunod. Ay, pakibalik. Sino yung nasa gitna? Zidong. No? Eh, yung nasa dulo?
Vilma. No? Baka kala nyo si Nora. Ha? Naiinis yan pag mali ang tawag ninyo. Eh yung sumunod, sino po? Pakipindot. Si Papa P. Can you hear amen? So, yung mga yan po, mayroon silang iniingatan, inaalagaan na pangalan. Can you hear amen? Kaya kapag nakita mo sila, tinawag mo sila sa ibang pangalan, may inis siyang mga yan. Can you hear amen? At ganun din sa Diyos. Alam mo naman na ako ang Diyos, pero iba yung tawag mo sa akin. Di ba? So, magagalit ang Diyos dyan. Kaya hindi niya muna ibinigay kasi baka maging mali ang pagkakabanggit nito. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. So, kung babalik po tayo sa original Hebrew Old Testament, ito po yon, computer generated po kasi yan, and screen capture ko na lamang po. Sa Hebrew Old Testament, yung pong Hebrew 3068, no? Na ang salita po ay YHWH, it is also known as the Tetragrammaton. Sabi nga natin, Tetragrammaton. Yun na nga yun. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin. No? Pero sinasabi ko lang na ang ibig sabihin ng Tetragrammaton ay, ayan po, ano pong ibig sabihin niyan? It is the 4-letter Hebrew name of God in the Hebrew Bible. Ang basa po dyan ay mula sa left papunta sa, right papunta sa left. No? In Hebrew. Di ba tayo pag nagbasa from left to right, sila po from right to left. Pabaliktad po yon. Maliwanag po ba mga kapatid? So, ang ibig sabihin po ng 4 na letra na yan ay Yod, He, Waw, He. No? Take note po, kahit ang mga Hudyo noon, ayaw nilang banggitin yan. Hindi nila kayang bigkasin yan kasi walang tamang bigkas at hindi po ito single word or one word lang. Ang basa po dyan ay Yod, He, Bab, He. Maliwanag po ba mga kapatid? So sabi ng iba, Pastor, paano naging Yahweh yan? Naging Yahweh po yan nung nagkaroon ng translation. Sabi nga natin, translation. Ayan, tingnan nyo po ito. So yung pong translation na yan, ginawang English. Kaya po ano nangyari? Ayan po, yung Y, Yod, yung H, He, yung W ay Vab, at yung H po ay He. No? So pabaliktad po ang basa niyan, no? In the Hebrew word. Kaya po, nung nilagyan po nila yan ng vowels, doon lamang po nagkaroon ng katinig, ng tinig, or yung mabibigkas mo na ang salita na iyan. Eh sabi ng iba, bakit nga po walang vowel? Ba't hindi nilagyan ng vowels o patinig? Bakit? Kasi nga, ano yung rason ng Diyos? Do not misuse the name of the Lord. Huwag mong mamaliin ang banggit ng pangalan ng Diyos na buhay. Bakit? Mayroong parusa. Sabihin sa katabi, may parusa. Yan. Baka ma-disrespect mo ang pangalan ng Diyos at mabaliwala lang ang Diyos. Next, for Jewish people, YHWH is the most holy name of God as written in the ancient Hebrew language. To avoid pronouncing it, they look for ano daw? Substitute. Sabi nga natin, substitute. Yan, no? Yung mga Hudyo, ayaw nilang banggitin yan. At kapag binanggit nila, ayaw din nilang sabihin nga kasi baka mamali ang kanilang pagbanggit. So anong ginawa nila? They look for substitute. Sabi nga natin, substitute. Ano sa Tagalog? Pamalit. Amen po mga kapatid? So iniiwasan nilang banggitin ito kaya pinalitan nila. Tanong, how serious is the punishment? Pastor, gaano po ba katindi ang parusa? Anong sagot? So serious. Amen po ba mga kapatid? Look at this. Nakasulat sa Leviticus 24 verse 10. There was a man whose father was an Egyptian and whose mother was an Israelite named Shelomith, the daughter of Dibri from the tribe of Dan. There in the camp, this man quarreled with an Israelite. During the quarrel, he cursed the Lord. So they took him to Moses. So sabi ng kwento, may isang Israelitang lalaki sa tribo ni Dan na nakikipag-away at sinusumpa ang Diyos, ang pangalan ng Diyos. Kaya anong sabi ni Moses? Talon tayo. Verse 15 to 16. Then tell the people of Israel, ano sabi? That anyone who curses God, ano daw? Must suffer the consequences, 16, and be put to death. Mamamatay. Paano daw mamamatay? An Israelite or any foreigner living in Israel who curses the Lord shall be stoned to death.
Hello? Nandiyan po ba kayo? Mamamatay at hindi lang basta babarilin, sasaksakin, kundi ano daw? Babatuhin hanggang sa mamatay. Yun ang parusa sa mga magkakaroon ng kasalanan sa pangalan ng Diyos. Can you hear amen? Maliwanag po ba mga kapatid? So bakit ko sinasabi ito? Para maging maingat tayo na banggitin ang pangalan ng Diyos. Can you hear amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Even the scribes, alam niyo po yung mga scriba, sabi nga natin scriba, tingnan niyo po ito. Sila po yung mga sumusulat ng yung Torah, yung Bible in the Old and New Testament. Sila po yung galing sa mga grupo ng Pariseo, sila yung mga Hudyo, sila yung mga high priest and elder in the New Testament. At alam niyo po, kapag sila yung magsusulat, no? Sila po ay, bago nila isulat yung pangalan ng Diyos, sasabihin nila, I am writing the name of Yahweh for the holiness of His name. Sasabihin nila yon. Pag isusulat na nila yung Yahweh or YHWH, yung kanilang panulat, lilinisin muna nila. No? Tsaka nila isusulat para walang yung blot na tinatawag. Diba? Yung nagtatain ng mga panulat. At kung isusulat nila ang pangalan ng Yahweh or ng YHWH, sila po'y maliligo muna. Maghuhugas ng kanilang katawan, hindi lang yung kanilang pen ang hugasan nila. Bakit? Para masiguro na malinis sila. Now, kapag habang nagsusulat sila, ay nagkamali sila sa sulat ng pangalan ng Diyos. Alam niyo pong gagawin? Yung napakahabang sinulat nila, sisirain yon at magsisimula ulit sila. Ganon katindi ang pangalan ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ingat na ingat sila. So, anong ginawa nila? The first substitute is the word Adonai. Narinig nyo na po yan? Sabihin nga natin Adonai. Ang ibig sabihin po nito ay Lord God. No? To avoid punishment of misuse and abuse of the name of God. Can I hear amen? Nasusundan nyo pa po ba mga kapatid? Amen. So, ang clarification lamang po dito, next, ang God, ang salitang God or Elohim is a title. It is not a name. Ang pangalan talaga ng Diyos na lumikha ay YHWH. Kaso nga hindi mo mabigkas. It is not a word. No? So, ang notion po rito ay YHWH has many names ay hindi po totoo. Isa lang pong pangalan ng Diyos. Sabihin sa katabi, isa lang ang pangalan ng Diyos. Kasi yung iba sabi nila, Elohim. Di ba ang Elohim ay plural form ng salitang Diyos? Yes, totoo. Pero ang Elohim po ay title. Sabi mo nga titulo. Katawagan lamang po yan. Parang sa atin mga tao, ang tawag sa iyo ay engineer, no? Doktor, attorney, boss, madam, sir, ganda, pogi, no? Para mabango ang tawag sa iyo. Can you hear amen? Pero hindi yun ang kanyang pangalan. Ito ay ang kanyang title. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Bakit? Sapagkat iisa lamang po ang pangalan ng Diyos. Let me read with you. Ito po yung proof natin. Zechariah 14 verse 9. And the Lord, YHWH, shall be king over all the earth. In the day shall there be, ano daw? One Lord, YHWH. And His name, ilan daw? One. Ang kanyang pangalan ay ilan? Iisa. Not two, not three, but one name. Many titles? Yes. Many names? No. Isa lang ang pangalan ng Panginoon. Isa lang ang pangalan ng Diyos. At mamaya ibibigay ko sa inyo kung ano ang pangalan na yon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, pastor, saan galing po yung mga Jehovah, yung mga Yahweh na mga pangalan? Ito po yung sagot dyan. Yung mga YHWH or Jehovah po ay nilagyan, sinuplayan lamang ng vowels na A, O, A. No? So, it comes from the word Adonai. Tingnan nyo po yan. Kaya yung word na Adonai, pakipindot ulit. Yung YHWH, yung pong mga pagitan po nila, inilipat yung mga vowels na yan. Yan po. Kaya nabuo po ang word na Yahovah. Hindi pa nga Yahweh noon Yahovah. And later on po ay naging Yehovah. No? Nakita niyo po yung mga kapatid? Pinapakita ko lang sa inyo. And then later on, naging Jehovah. Pastor, bakit nagkaroon ng Jehovah? Sapagkat noong 16th century, meron pong isang German scribe yung nagsusulat ng mga Torah or Bible
na tinranslate ang Biblia into Latin para sa Papa, sa Pope. And since German po siya, ang mga German po, ang kanyang sulat dapat ay YHWH. It appears that yung kanyang sulat ay hindi YHWH, hindi YHVH. Bakit? Kasi sa Latin, yung W ay V ang pagkakasulat. Nakukuha niyo po yun mga kapatid? So, nung naisulat yun, nanatili na yun doon. And that comes the word Jehovah. Pastor, bakit naging Jehovah? Kanina, Yehovah. Sapagkat yun naman pong J is pronounced Y in German. So pinalitan lamang po din po nila yung Y ng J. Kaya yung English translation na Jehovah becomes Jehovah. Nakukuha niyo po yun mga kapatid? Amen. So ano pong nangyari? What is the name, next question, what is the name that we should use then to address God? Ngayon, kung tatawag kami sa Diyos, Pastor, ano ang pangalan na aming gagamitin? Ano nga po bang pangalan na yan? Next, there are hundreds of names of God. No? Marami siyang pangalan, pero actually hindi siya pangalan, kundi ano daw ulit? Titles. Sa Tagalog ay katawagan. Amen po ba mga kapatid? So tinatawag ka lang sa katawagan na yan. Di ba? Bakit? Para gumanda ang tawag sa iyo, pero hindi yun ang pangalan mo. Let me give an example. Yung mga katawagan na engineer or attorney. Masarap po ba pag tinatawag kang attorney? Engineer. Anong mas maganda? Engineer Ruel o Brother Ruel? Di ba? Ano mas maganda? Engineer Gani o Pastor Gani? Kayo mamimili. Can you hear, amen? So, ginagamit lamang itong titulo para gumanda. Substitute. But the way to know God is, next po, is to get to know the names of God. Bakit? Pag alam mo ang mga pangalan ng Diyos, mas lalo mo siyang pagkakatiwalaan at mas lalo mong mamahalin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, ang totoong pangalan ng Diyos noon, ang ginagamit na ng mga Hudyo, next po, ay Yahweh. Sabi nga natin, Yahweh. Yan. YHWH. Pero hindi pa rin yun ang kanilang ginagamit na tuwiran, naghanap pa rin sila ng substitute, gaya ng Hashem or the name. Diba? Your holy name is great, Lord. Gumaganon sila. Shem Hamefosharash. It means indescribable name. So, hindi nila ginagamit yung YHWH, hindi pa rin po. Bakit? Ayaw nilang maparusahan. Pero ngayon, next po, today, ang ginagamit na nila, ang mas maganda ay Yahweh. Sabihin mo nga, Yahweh. Yan. It is the better pronunciation since Hebrew alphabet has no letter J. With the expanded name in the New Testament, ano po yung expanded name? Next po. Yeshua. Sabihin nga natin, Yeshua. Which means, anong ibig sabihin ng Yeshua? Jesus. Hello? Andiyan po ba kayo mga kapatid? At yung Yeshua, ang ibig sabihin, Yeshua means ye, and saves means shua. So therefore, the name of God, YHWH, means ano daw? Jesus saves. Wow. All along, ang pangalan pa lang YHWH ay ano? Jesus saves. No? So naipaliwanag ko sa inyo, hindi ko alam kung nasundan ninyo. Can you hear, amen? Palakpakan naman natin ang pangalan ng Diyos. Kasi yung YHWH, hindi yan mabanggit ng maraming tao, even the Hebrews, even the Jews. Pero sa panahon natin, ibinigay ang kaisa-isang pangalan, at ang pangalan na ito ay walang iba kundi ano? Jesus. Amen po mga kapatid. From the time of Zechariah up to Matthew, malapit na po ang matapos, doon po binigay ang pangalan ng Diyos. Matthew 1 verse 21, everybody. And she shall have a son, and you are to name him, ano daw? Jesus, for he will save his people from their sins. Ano daw pangalan na magliligtas? Jesus. So yung tanong kanina ulit, next, what names should we use then to address God? Ano pong papangalan namin sa Diyos? Anong gagamitin namin na pangalan? Not names. Name. Sabi mo sa tabi, name. Isa lang. Amen po ba? And there is only one name. What is that name? Pakipindot ulit. The name of Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen po ba mga kapatid?
Sabi ng ibang mga nakapag-Hebrew, Pastor, yung mga Jehovah Jireh, yung mga Shalom, yung mga ano, hindi na ba natin gagamitin? Well, personally, para sa akin, wala namang sinabi ang Bible na huwag gagamitin. Amen po ba? So nasa sayo na yun, you are my Jehovah Jireh, the great provider. It's okay. Can you hear amen? Pero ang mas tamang pangalan na gagamitin mo ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Shout amen. Sige, sabihin natin, Jesus! 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 Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Pastor, bakit Jesus ka ng Jesus? John 14:14. Napakadaling tandaan. John 14:14. Everybody. Yes, ask, pray, anything in my name. Kaninong pangalan? Jesus, and I will do it. No? Ang nakakaintrigang salita dyan, anything. Sabi mo nga, anything. Kahit ano, kahit ano. Amen po, mga kapatid. Basta hiningi mo kay Jesus, ibibigay niya. Wow. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Lord, talaga kahit ano? Yes, kahit ano. Pero may abiso. Huwag kang masyadong masaya. 1 John chapter 5, idugtong mo to. 1 John 5:13-14, last two verses. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, Jesus, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence. Ito yung confidence, bakit ka tumatawag sa Diyos? We have in approaching God that if we ask, anything according to His will, He hears us. Can you hear amen? Anything you ask in His name, according to His will, He hears us. No? Kahit anong hingin mo, kahit ano, basta ayon sa kanyang kalooban, pinapakinggan ng Diyos at mapapasayo ito. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Masaya po ba kayo? Anak kayo ng Diyos? Ano ang birth certificate mo na anak ka nga ng Diyos? Ito na, last verse na natin. Everybody. But as many as receive Him, sino yun? Jesus, He gave them the right to become, and to become children of God. Amen po ba? Karapatan ang binigay sa iyo. Ano yung karapatan? In Greek word, the word right or karapatan is exousia. Ibig sabihin po nito, the power of authority, influence, and the right privileges. No? Yung lahat ng pagpapala. Kayo ba pag may anak, sabi niya, Nay, pwede bang kumuha ng pagkain sa rep? Nagpapaalam pa ba? Hindi na. Kukuha ka na kukuha because you have the rights and privileges kasi anak ka. Can you hear amen? Amen po ba? Yun ang mga nai-enjoy natin. Kaya lang ang marami, ini-enjoy lang yung privileges. Ayaw nila ng mga responsibility. Andiyan po ba yung mga kapatid? Brothers and sisters, you have the right. So you can pray, ask anything, and claim it kasi right mo yan bilang anak ng Diyos. Can you hear amen? Pumalakpang nga pong lahat ng anak ng Diyos. May natutunan po ba kayo, mga kapatid? Alright, so to be continued po next, alamin natin ang mga life application. Ano ba yung mga rights and privileges, Pastor, na pwede kong i-claim sa pangalan ng aming Panginoong Hesus? May natutunan po ba kayo? So what's our Macarius Challenge, everybody? Use the name of Jesus in all your prayers. Sige, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Yung una, apply the Word of God. Wow, hindi kayang tanggihan ng Diyos yan. Yung ikalawa, use the name of Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat nangako ka sa John 14:14, Panginoon, na ano man ang hingin namin sa iyo ay pagkakaloob mo kung hihingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat po maging sa 1 John 5:13-14, Panginoon, na kung ang aming hinihiling ay ayon sa iyong kalooban, according to your will, ayon sa iyong kagustuhan, ito po ay mapangyayari sapagkat pinapakinggan mo ang aming panalangin. Lord, thank you sapagkat kami naglilingkod hindi sa patay na Diyos, kami naglilingkod sa buhay na Diyos. Ang aming Diyos ay sumasagot, ang aming Diyos ay nagsasalita, ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya naman, Ama, salamat. For we have learned today na mula pa sa panahon ni Zechariah hanggang sa panahon ni Matthew, Panginoon, ay ibinigay mo na ang pangalan na tutupad ng lahat ng iyong mga pangako. It is the name of Jesus.
Lord, salamat po sapagkat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kami ay naligtas. We are so thankful for that. At alam namin na galit ang Satanas sapagkat natutunan namin ito. That because of the name of Jesus, kaya namin magpalayas ng demonyo. Kaya namin magpalayas ng kamalasan sa aming buhay. Kaya namin magpalayas ng anumang sakit karamdaman. In the mighty name of Jesus. Kaya Lord God, thank you sapagkat tunay po na mabuti ka sa amin. Mahal mo kami sapagkat anak mo kami. Salamat po sa mga privileges, salamat sa rights, karapatan na pinagkaloob mo sa amin at maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Use the name of Jesus in all your prayers. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos.